Okay, binaha konti, ganito ba tayo? Hindi po yung exempted ang mga lingkod ng Diyos. Oh. Bahay po nila to, center nila. Oh. Panoodin nyo na lang po dyan sa pinost ko kanina. Ni-repost. Inaawitan po nila ang dumadaan na unos. God bless you, Ma'am Jane, Brother Bong, for the timely message and, ng songs. Kasi napakaganda po. May hikayat namin kayo na sa mga panahon na meron tayong unos o whatever, andun po yung katapatan ng Diyos na yun. Ang dami na rin po pinagdaanan ni Pastor bago ko po mararating ang August na ito. 34 years in the making po. And mamaya timely, may awit po ako na paborito ko, maririnig ko na naman mamaya. Yan yung ginagamit kong awitin eh. Kahit anong mangyari. Pero hindi po nga, pasensya na po, hindi po ako makakaawit ng talagang boses ko. Nung namigay po si Lord ng talento sa mga awit, tulad nila Sister Jane, natutulog po ako nun eh. Ang nagisnan ko lang yung magmensahe. No? Yung mensaheng may kabanalan at katotohanan. Pagpalain po tayo ngayong umaga. Napakaganda po ng pagkakataon, isa din po sa mga una kong kaagapay. Nagaano po si Pastor, nagno-nostalgia. Mga una ko pong kaagapay. May awit din po siyang nais lagi sa puso niya. Rejoice always. Pastor Rico, sir, halika. Pagpalain mo kami. Sample, no? God gives His hardest battle, the hardest calling. Sige, sir. Blessed morning po. Kumusta po mga kapatid? At sa mga kapatid na nasa social media, sa Zoom, sa FB Live, blessed morning. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Today is the last Sunday of July. And una po, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, in everything sa buhay po ng Iglesia. Lalo po, thank you kay Pastor sa buhay niya. And isang mensahe po na hindi ko po malaman kung paano ko umpisahan. Ito po mensaheng ito ay napag-usapan na po namin ni Pastor nung si Kayla po ay operahan. We were in Asian Hospital. Yan po ang ating pastor. Sa may hirap at sa mga kagalakan, kasiyahan sa buhay po natin. Palagi po siya nandun, lalo na po sa mga sitwasyon na kailangan ng pangunguna ni pastor. Pastor is with us. Nung si Kayla nga po ay ma-schedule sa kanya pong major surgery, sa eye surgery po niya. And even hindi lang po kay Kayla, with all, halos lahat po ng akin pong mga anak, nung sila po ay ibigay ni Lord, andyan po si Pastor. Ganyan po ang ating Pastor. Nagtitiyaga kahit nakagbibiyahe. His perseverance, mga kapatid. Pinagtiyagaan po niya ang inyong lingkod. And I praise God, narating ko po ang level ng pananampalatayang ito dahil po sa pananampalataya sa gabay at pangunguna po ng ating pastor. We were not, wala po kami dito last Sunday. Hindi po kami nakatid, even in the Zoom. Medyo nakapakinig lang po ako ng konti, even sa mensahe ni Pastor. Kami po ay umattend sa family reunion po ng family side po ng akin pong my dear wife. And doon it happens na meron niya po siyang kamag-anak na Christian po siya. Naging Christian, di ko alam kung dito sa Pilipinas or sa New Zealand. Sila po, kasama po ang kanyang pamilya ay nasa New Zealand at yung isa po niyang mga kapatid ay nasa England, sa Great Britain. And ang nakakwentuhan ko po ay yun pong nasa New Zealand.
andun po yung isang masasabing, pagtatanong niya, una, binati ko siya, sabi sa akin, "Hi, Pastor." Sabi ko, wow, ang sarap naman, batiin ng pastor. Kumusta? And then nagkwentuhan kami about faith and about their church. At sa amin pong pagkukwentuhan, ay nasabi niya ang pangalan ng kanilang church, and marami pong ipinapagawa ang kanilang pastor. And so, pinayuhan ko po siya, as long as ang mga pinapagawa ng pastor ay nasa Bible, kasi yun ang una kong natutunan kay pastor. We should not be pupunta sa kaliwa o sa kanan about the Word of God. Ang naging example ko po sa kanya is, since elementary, tayo po ay napahapyawan, sabi ko sa aking kamag-anak na yon, kamag-anak po ni Mian. Since elementary, siya po ay isang babae, may isang anak. Sabi ko, since elementary, alam ko nag-public school din tayo. Sabi ko, nandun na pahapyawan tayo tungkol sa isang istorya sa Biblia. And it is about David and Goliath. Sino po nakakaalam ng istorya ni David and Goliath? Siguro alam na po natin yan. Ano nangyari kay David? Kay Goliath. Pinatay ni David. Di ba? Sa ating pong paglago sa pananampalataya, paano napatay ni David si Goliath? Paano hinirap ni David ang Goliath, katulad ng sinasabi po ni Pastor kanina, the Hurricane Beryl? Paano? Isa pong katagunungan na nasabi ko sa akin pong kamag-anak. Ang alam ko, sabi niya, ginamitan ng slingshot. Sabi niya ganun. Si Goliath, para siya mapatay ni David. Bakit hindi po natin tingnan ang 1 Samuel chapter 17? Andun po ang kabuuan ni David at Goliath. Si David ay isang pastol. Bilang bata, youth, nandun po sa pagkukwento ko po, sabi ko, yun ang naging kaalaman natin na napatay talaga ni David si Goliath sa pamamagitan ng pamaltik o slingshot. Pero kung babasahin po natin ang kabuuan ng istorya in 1 Samuel chapter 17, andun po, sinabi ni Haring David o ng batang si David noong panahon na yon, I come before you with the God of the armies of Israel, whom you defied. Isa pong katotohanan sa atin po bilang mga mananampalataya. Paano tayo humaharap sa ating mga problema? Katulad ni Haring David, sinabi ko po at ang alam din po ng akin pong kamag-anak po ni Mian, si David napatay sa pamamagitan ng slingshot bilang bata. And si David ay isang Goliath, isang higante. Nakasuot ng full armor na proteksyon sa tunggali. Andun po lahat po ng gamit ni Goliath bilang higante. Ay minaliit niya si David, mga kapatid, kung titingnan po natin. Sabi ko, oo, totoo yon sa pamagitan ng slingshot. Pero kung hindi inunan ni David ang kanyang pagpapahayag ng kapangyarihan ng kanyang Diyos na kinikilala noon, what do you think will happen? Kaya bang patayin ni David si Goliath? Kung titingnan niyo po, napakaliit po ni Goliath. Siya po isa pong bata pala, tagapag-alaga ng isang pastol. Sa kanya po pinagkatiwala ng kanyang mga magulang, ang kanila pong earth o ang kanyang pong mga tupa noong panahon na yon. Andun po ang blessing,
Andun po pananampalataya pagkilala ni David sa Diyos na sinasamba ng mga Israelita noon. I come before you with the God whom you defied, with the God of the armies of Israel. Isang katotohanan po mga kapatid. Isa pong katotohanan sa buhay ni Haring David. Tayo po, katulad po ni Haring David, ay tao. Mahina, marupok. Katulad po ng mensahe ni Sister Rosalie, what if? What if? Inuna natin ang sarili nating kaalaman. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your understanding. And lean not. Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And He will make your path straight. What if? Tingnan po natin bilang mga mananampalataya. And I'm so blessed na yung akin pong kamag-anak na kinakausap, sinesharean, ang dami daw pinapagawa sa kanila ng pastor nila. Sila daw ay halos linggo-linggo pinapapag-fasting. And so on and so forth. Sa New Zealand to, mga kapatid. Ang sabi ko, kapatid, mag-ingat ka. Dahil maraming pastor ngayon ang gusto lamang ay pasarapin ang tenga ng mga nakikinig. I'm sorry to say, yan po ang katotohanan ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Masakit man o tayo nagsasaya, tanggapin natin. Kaya nga po, ang sabi po sa salita ng Diyos, in everything, 1 Thessalonians chapter 5, Philippians chapter 4, in everything give thanks. In everything, give thanks. Ano man sitwasyon, ano man realidad ng buhay tayo meron, mga kapatid. And I praise the Lord sa umagang ito, ginamit po ang mga taga-Amerika upang manguna sa atin, sa ating alay na pagsamba sa ating dakilang Diyos. As we celebrate ang atin pong kaligtasan. For this is the day that the Lord has made, and I will be glad in it. Sorry po, naka-t-shirt ako. Sabi nga ni Pastor, dinadamitan ako ni Lord eh. Even po ang aking relo, regalo po sa birthday gift. Nababanggit po natin ang mga blessing, but tingnan po natin kung sino yung nagbi-bless sa atin. Ang ginagamit ni Lord, ang Diyos. Ang Diyos. Huwag po natin tingnan mga blessing. Tingnan po natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po sinigaw ni David, I come before you with the God of the armies of Israel, whom you defied. Where are we now, mga kapatid? Where are we now? And I thank the Lord kay Pastor Bong, Sister Jane. Salamat sa blessing. Ito, suot ko na. Ito na, kapatid. Salamat. Salamat sa courier, si Dia. Dalawang t-shirt po pinadala sa akin. And I was amazed sa amin po pag-uusap ni Pastor. Ito po, dito ko po kinuha ang mensahe sa umagang ito. Let us open our Bibles. Introduction pa lang po yon. Let us open our Bibles. Maaga pa naman eh. Wala Pastor ang ating relo doon. Kasi may relo ko. Blessing ni Lord. Let us open our Bibles. Ito po, Ephesians chapter 6. Ito na. Ito. Ephesians chapter 6, verse 10. Ephesians chapter 6, verse 10. Finally,
Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Tayo po lahat ay tumayo sa isang panalangin na awit na alay po ng aking bunso, Brother Asi. Please accompany my... Kayla, where are you going? Ninervous yata. Hindi po ako mag-praise, Kayla na lang po. Ay isang panalangin awitin ng alay po ng Diyos sa akin. Ang alay sa akin Diyos sa umagang ito. Praise, praise. Thank you, Lord, sa talent po na aking anak. Thank you, Lord. Isa pong awit na pasasalamat kaya sa umagang ito, I'm so blessed. Sa akin pong bunsong anak, siya po ay dumanas ng isang major surgery. And God is good. We have prayed with Pastor for so many years. A long time of prayers, mga kapatid. But still, andun po ang pangungusap ni Lord. Talagang si Lord ay sumasagot sa atin ng yes, no, and wait. Isang major surgery na
medyo nagpakaba, masasabi pong bilang tao nakakatakot, nakakaba. Sabi nga po ni Sister Rosalie sa kanyang mensahe. Sabi naman po ni Sister Michelle noong nakaraan, we should be in the will of God. Through experience, sabi nga po ni Sister Michelle, mga tunay na karanasan sa buhay natin sa piling ng ating dakilang Diyos. And yes, of course, bilang tao, tayo po ay may alalahanin o natatakot pag minsan. And andun nga po ang pasasalamat ko kay Lord, katulad po na naging awitin. Nakaranas po si Kayla. And nung ilabas nga po siya sa operating room, ayaw niyang imulat ang mata niya, umiiyak. And God is good. And God is good. Megit isang buwan na po ang nakakalipas. Wala naman po siyang ibang nararamdaman. And God is good. Sa buhay po natin, patuloy at patuloy, makita po natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Ang Diyos na sinasamba ni Haring David noon hanggang sa ngayon. Sabi nga po sa kanina sa Salmo, surely goodness and mercy shall follow all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Kasama po ng mensahe sa umagang ito, mga kapatid. Kasama po ng mensahe sa umagang ito, mga kapatid. Finally, my brethren. Finally, my brethren. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. And in the power of His might. Sa mga kapahayagang ito ng salita ng ating dakilang Diyos sa buhay po natin, ay ito po isang encouragement ni Pablo noong panahon na yon na siya po ay nasa kulungan. Kaya nga po ang message po ng t-shirt ko ngayong umaga nakasulat, God give His hardest battle to His strongest soldier. Finally, my brethren, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Dito po sa unang part ng sentence, dito sabi niya, finally, my brethren, be strong in the Lord. Be strong. Huwag na natin tingnan yung strong. Tingnan natin in the Lord. Noong panahon pong kami ni Pastor ay nag-uusap, matagal na pong panahon, nandun pa po sa kabilang church natin. Ay meron minsan kaming pag may pagtatanong ako kay Pastor, minsan hindi ko siya pinapaboran. And ito lamang po ang salita na tumanim sa puso at isipan ko, mga kapatid. Kapatid, ang sabi ni Pastor, kapatid, siguraduhin mo, in the Lord, ang iyong sinasabi. In the Lord. Hindi niyo po napansin, sabi dito ni Pablo, my brethren, finally, my brethren, be strong in the Lord. In the Lord. Kumusta po, mga kapatid? Kumusta po ang ating paglago sa ating dakilang Diyos? Kung mapapansin po natin dito po sa chapter 6 from verses 10 hanggang 18, hindi ko na po expound
ang verse 10, mga kapatid. Masyado tayong tatagal. Kung titingnan po natin dito, si Pablo po ay nasa kulungan. He is in his prison cell at meron siyang gwardiya. At sa kanya pong ilustrasyon from verses 11 hanggang 17, ang kanya pong ginamit ay ang unipermadong sundalo noong panahon na yun. Siya nasa kulungan. Ano ba ang suot ng mga sundalo noong panahon na yun? They are in full armor. They have the metal breastplate to protect themselves. Ika nga sa panahon natin, ang isang sundalo pag naka-full battle gear, may gera, may laban. Ganun po ang naggugwardya o nagbabantay kay Pablo noon sa kulungan. At yun po ginawa niyang ilustrasyon sa buhay po nating mga mananampalataya. Okay, basahin ko na lamang po isa-isa. In verse 11, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. And in verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yun po ang full armor of God sa buhay po natin. Hanggang sa verse 14, stand therefore having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. In verse 16, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Ipinakita po ni Pablo ang depensa, ang pagdidepensa, ang pag-iingat sa buhay dito. Ang defense na pwedeng gamitin ng isang sundalo, ng isang mananampalataya, na siyang naging niyang ilustrasyon dito po. In Ephesians chapter 6, mga kapatid. At dito lamang po sa 17, nabanggit ang pang-atake natin sa kalaban. In verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Which is the Word of God. Kaya ganun na lamang po ang sinabi niya sa verse 10, mga kapatid. In verse 18, praying always with all prayers and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplications for all saints. Ang sundalo po ay matiyag nagmamatiyag. Katulad po ng tema natin sa ating pong taon na ito, blessed are those who watch it. Blessed are those who watch it. Dito po sa Ephesians nito, makikita po natin na sinabi na agad ni Pablo ang kanya pong conclusion about sa kanya pong encouragement sa iglesia sa Efeso ng panahon na yon. Finally, my brethren, ito po ang tumimo sa puso ko ng panahon na yon. Nung akin po pinagbubulay-bulayan ito, naalala ko po si Pastor. Isang pagpapayo ni Pastor na always put in mind, mga kapatid. Finally, my brethren, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. And in the power of His might. Sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, marami po tayong mga realidad ng buhay, karanasan sa buhay. Sabi nga po ni Pastor Ka, nung kami po ay nagmi-meeting kahapon, we have a God which we cannot mock. We cannot mock our God. Makita po natin yan in Galatians chapter 6, verse 7. Do not be deceived. Because we have God, we cannot mock our God.
At ito rin po, ang matindi sinabi ko po doon sa kamag-anak ni Mian. Siguraduhin mo lang, kapatid, sa inyong iglesia, nakakarinig ka man ng mga mensahe doon, pero bilang mananampalataya, kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo, pwede natin gayahin si Pablo sa kanyang deklarasyon in 2 Timothy chapter 1, verse 8. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Why are we staying here? Masarap kasi pagkain. Katapos ng service, may pagkain. Kung ang tanong po ni Sister Rosalie nung nakaraan is, what if? What if? Why? Bakit po tayo nananatili sa pananampalatayang ito? Katulad po, uulit-ulitin ko po, Ephesians chapter 6, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Marami po akong mga verses na pinagkukuha about this. Una po, doon po sa be strong in the Lord. Finally, my brethren, be strong in the Lord. Makikita, hindi ko na po babasahin. Makikita po natin yan in Deuteronomy chapter 31, verse 6. Also in Joshua chapter 1, verse 9. Also in Isaiah 41:10. At yun nga pong isa is in Corinthians, si Pablo. He's torn in the flesh. He's torn in the flesh, 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Hindi ko na po babasahin at masyado tayong tatagal. At ganoon din po, mga kapatid, it's for you na lang to search. Tingnan, makita po natin sa atin po mga pagbubulay-bulay. And in the power of His might, 2 Chronicles chapter 32, verse 8, Psalms 147, verse 5, and also in Matthew chapter 22, verses 28 and 29. Baka masabi nyo, bakit kaya nakasama Matthew? Dito po ay pinahayag in Matthew nung questionin po ang ating Panginoong Jesucristo about the resurrection. At sinabi po dito ng ating Panginoong Jesucristo in verse 29. Basahin po natin saglit. Saan ba yun? In Matthew 22. Dito po sa aking King Verse version, ito na lang po ang babasahin ko sa pagtatapos. In Matthew 22, nasaan na ba yun? In Matthew 22, in verse 28 and 29, ito po ay patungkol no questionin po ang ating Panginoon Jesucristo about the resurrection. Parang layo. Parang layo. Ang pinag-usapan po natin dito is the power of God in our lives. Kaya nga po sabi sa atin po sa ating pong text sa umagang ito, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. And dito po nagsasalita po ang ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi niya po, Jesus answered and said unto them in verse 29 and verse 22, Matthew, ye do err, not knowing the Scriptures, nor the power of God. Kaya nga po, ulitin ko yung sinabi ko po kanina. As we grow in the Lord, manatili po sa puso natin ang sinabi ni Pablo in 2 Timothy chapter 1, verse 8.
For I know whom I have believed. For I know whom I have believed. Pag iyan po ay tumimo at nanatili sa puso ninyo, sa atin po lahat na nakikinig, sa lahat po ng mga present po sa umagang ito, kayang-kaya po natin mapagtagumpayan. Kayang-kaya po natin mapagtagumpayan ang isang buhay mananampalataya. In Timothy, 2 Timothy, chapter 1, verse 8, For I know whom I have believed. Let us pray. O dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat, we bless your holy name, O God. We bless your holy name, O God. Maraming po salamat sa umagang ito, sa araw na ito, O Diyos. Sa iyong biyaya, Panginoon, na iyo pong ipinatupad sa buhay po na iyong iglesia, maging sa isang mensahe, napakasimpleng mensahe, na ipinapaunawa mo po sa amin, dakilang Diyos. Pagpalain po ang naging kapahayagan po ng iyong mensahe sa umagang ito, dakilang Diyos. Maraming pong salamat sa iyong biyaya sa buhay po ng iglesia, maging sa iyong mensahe sa amin sa umagang ito. And this is all we pray in the mighty name of our great God and Savior, Jesus Christ, and through the power of the Holy Ghost. Ang lahat nga po yung magsabi ng Amen and Amen.